Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat, no? At as you can see mga farmers, ay nandito tayo ngayon sa ating taniman ng talong. So kung makikita nyo ay medyo makapal na yung damo. At don't worry mga farmers, dahil ngayong araw ay magpapadamo tayo at tatambakan natin tong mga puno ng talong. Ayan, magtatambak tayo dyan. So but for now ay ang pag-uusapan natin ay yung mga dapat nating alamin bago tayo mag plano ng vegetable production. Kung pinaplano natin yung maramihan, katulad nito yung malawakan na tanim ng gulay, ay dapat alam rin natin yung yung dapat nating gawin. So first ay alam dapat natin yung location. Yung location natin, pinaka-importante yan mga ka-farmers, kasi dapat maganda yung soil quality at malapit din tayo sa water resources. Kaya nga dito kami nagtanim sa medyo malapit sa ilog. Medyo risky lang siya talaga mga ka-farmers, pero napakaganda ng lupa dito. So akma-akma talaga sa pagtatanim ng mga gulay. So yung kasi dito yung lupa ay parang sandy soil, kaya paborito ito ng mga gulay, lalong lalo na itong talong. And then malapit din tayo sa water resources. So sabi ko nga malapit tayo sa ilog, kaya malapit tayo sa water resources. Pangalawa ay ang lugar natin ay dapat hindi bahain. Although na nandito tayo malapit sa ilog, ay itong area naman na to ay medyo mataas para sa baha. So nung nakaraang mga araw ay alam naman natin na tuloy-tuloy yung ulan, at yun nagkabagyo pa nga ng bibingka, ay hindi naman ito naapektuhan ng baha. So dapat alam din natin kung bahain. Huwag tayong basta-basta magtanim kung yung area naman natin ay laging binabaha, kasi sayang lang rin yung magiging kapital natin. But sabi ko nga, itong area ko ay medyo okay, hindi siya binabaha kahit na malapit tayo sa ilog. Pangatlo ay dapat accessible din tayo ng sasakyan or motor, or kahit na by foot, yung kasi ma-transport din natin ng maayos yung mga pananim natin. Kasi pag medyo mahirap yung magiging daanan natin, or medyo malayo tayo sa daanan, ay accessible sa mga sasakyan, ay mahihirapan tayo mag-transport ng ating inputs and outputs. Ibig sabihin yung inputs, yung mga ginagamit natin dito sa gaya ng mga abono, pagsispray, yung mga iba pang gagamitin dito sa farm, ay mahihirapan tayo. And then yung outputs natin, of course yung harvest natin, dapat matransport natin ng mabilis, kasi or para hindi tayo masiraan ng mga harvest natin or mga pananim natin. And then yung panghuli natin na dapat na alamin ay ang market. Of course kailangan talaga natin yan mga farmers, na alam natin yung market natin. Dapat meron agad tayong buyer. Kaya nga ito nagproduction ako ng malawakan, kasi meron na tayong market. So yung harvestin natin dito ay meron agad na bibili, hindi yung pag meron na namumunga na siya ay tsaka pa lang tayo maghanap ng ating buyer. So madali lang yan mga ka-farmers. Kung naghahanap talaga kayo ng buyer, ay mag-ikot-ikot lang kayo sa sa market, no? So sabi ko dapat accessible tayo sa sa sasakyan, kasi dapat mga ganyang bagay ay pinagpaplanuhan din yan. Dapat pumunta tayo ng market, magtanong-tanong tayo kung sino yung mga tao dyan na nagbubulyom talaga ng bilihan ng gulay, para mas mabilis nating maibenta ang ating mga pananim. Kasi wag ganito malawak yung tinanim natin,
tapos i-retail natin, ay mahihirapan tayong i-dispose. Kagaya ko na may trabaho rin, ay mahihirapan akong ma-dispose lahat. So hanggang dito na lang muna mga ka-farmers, and happy farming po mga ka-farmers.